Masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya. Moingon na nila sila o imuhaning salatanan. Wala na lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon! Kasi dinala ko yung youngest ko sa Disneyland. So, naay mga taga Cebu. Ang mga taga Cebu. Diba, may kainday sana nabudol ba yung may tungod mo? Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun, kabaw ka, sana Tagalog siya kay kanang waray man ay sanang waray man na sila dito no, so nagtagalog siya sa ako. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki po yan siya niya, senior ba, so wala lang ko ni ko ananan ako, pasensya na sir, pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Hindi totoo ito. Akala ko kasi, gusto niya na mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi, ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabuto lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba, hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang ma'am, kamaya na yung president. Wow! Sandali lang. So, nag-mayor ako. Ano ba yung targets ko as mayor? Diba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam niyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So, nung taga-Pakibato mo, ma'am?
Mabaya yun na ingon ni PRD, siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw ang kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganahan din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years, o 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin niyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara dahil sa'yo? Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan natin gawin as voter? Ano? Una, huwag nating ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na nga, nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am, ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na
sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin i-benta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saan? Sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, ang kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na itong binoto Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang mga nakontra sa akin kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang itutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma, ay daw. Diba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Oo, eto. Tinanong ko isang beses dito sa Manila, sa NCR. Tanong ko, Ma'am, sino kandidato niya sa mayor? Sabi niya, si ganito ang apelido. Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi.
So, syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo yung ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya ay iboboto na ninyo kaagad. So tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan niyang bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Diba? Saan nanggaling ang abilidad niya? Siyempre, kung saan yung bilihan ng suka, doon yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa sa malayong na daan. Para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan bumili ng suka. And napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, ayun na namang bakachot lang bang. So, ang sinabi niya ay pare, pahatid naman ito ng suka namin sa bahay kasi kailangan yan doon. Dito nang muna ako. Diba? Abilidad. So, mahalaga yan. At kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So yan, ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Hindi lang senador, governor, mayor, lahat ng ating mga public officials. So yan po ang aking ilang oras na 1 hour na mensahe sa inyo. Sana ay alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na huwag tayong magkagulo? Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasisigawan na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami doon sa picture taking namin sa labas. So, pwede ba ako mag-hello lang, hello sa inyo, tapos wag lang tayo magkagulo kasi baka palayasin tayo dito. Ulitin ko, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Daghang salamat, maayong udto sa inyong tanghali.